Nasa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Kasama ni ratipikahan na po ng Senado yung local absentee voting for media, panukalang batas na magbibigay ng pagkataon sa mga mamahayag na mga advance voting. Mas maagang pagboto bago po ang halalan. Sa panukala, papayagan ng mga agawad na media kabilang ng technical support staff na bumoto 2 linggo bago yung halalan. Pero bago po nakatagdang pagboto, dapat magpa-accredit muna sa COMELEC ang media practitioner para makinabang sa local absentee voting. Gayunman, tanging national positions lamang yung maaaring pagbotohan ng accredited media practitioner na gustong mag-avail ng local absentee voting. Naglalagablab na mga balita. Ang Malacanang po ay hindi nababahala sa banta ng simbahan na hindi naman iboboto ang mga kakandidato na administrasyon kapag hindi daw naisabatas ang FOI bill. May report si Deo de Guzman, buhat Malacanang. Deo, i-radyo mo. Minaliit na lang ng palasyo ng Malacanang ang banta ng Simbahang Katolika na ibo-boycott ang mga kandidato ng administrasyon kapag hindi nakalusot ang Freedom of Information Bill bago matapos ang 15th Congress. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hindi naman nadidiktahan ang mga botante dahil sila ang bahala sa kanilang desisyon kung sino ang kanilang iboboto sa darating na halalan. Ito ang sagot ng palasyo matapos ang banta ni Bishop Roderick Pabilio na ikakampanya ng simbahan na huwag iboto ang mga hindi magsusulong ng FOI bill. Matatandaan na ito na ang pangalawang banta ng simbahan sa administrasyon dahil hindi iboboto ang mga kaalyado nito sa halalan matapos naman ang issue ng Reproductive Health Act. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Enrile nakaantabay sa tagumpay ni Trillanes na mapalitan ang liderato ng Senado. May report si Grace Mariano buhat sa Senado. Grace, i-radyo mo. Nayuhan ni Senate President Juan Ponce Enrile ang kritikong si Senator Antonio Trillanes IV na ipagpatuloy lang ang pagsisikap nito na mapalitan ang liderato ng Senado. Ayon kay Enrile, nakaantabay lang naman siya sa pagkakataon na makumpleto na ni Trillanes ang mayorya ng mga senador na magpapatalisik sa kanya. Ilang beses na rin sinabi ni Enrile na hindi naman siya kapituko sa pwesto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Ponce Enrile. I'm waiting for the time that they can muster the number of votes necessary to make the retirement. Ang pahayag ni Enrile ay sa gitna pa rin ang patuloy na pagmamalaki ni Trillanes na kapag nakumbinsi na niya ang Liberal Party senators ay sobra pa sa kinakailangang bilang ang magpapaalis kay Enrile sa posisyon. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Naglalagablab na mga balita. Ang LP apela sa COMELEC sa paglilimita ng campaign ads. Sama natin sa balita may report si Conde Batakbat sa House of Representatives. Conde, i-radyo mo. Aapela nga ang Liberal Party sa naging desisyon ng Commission on Elections na limitahan ang broadcast at online campaign ads ngayong nalalapit na 2013 midterm elections. Malaki ang pagkadismaya ng LP sa paglilimitang ito ng COMELEC kung saan paghahatian ng lahat ng kandidato ang 120 minutes political ads sa telebisyon at 180 minutes campaign ads sa radyo. Dito ni LP Provincial Chairman Bene Baldone, kukulangin ang oras na ibinigay sa mga kandidato para maipakilala ang mga sarili sa publiko, lalo na mga baguhan sa larangan ng politika. Hindi rin nila tama na pati ang mga social networking sites ay higpitan din dahil ito na lamang ang natitirang pag-asa ng mga kakandidato para maabot ang mga tao maging sa mga probinsya. Malaking tulong din sana anya ito para sa mga kandidato na kulang sa pondo na naghahangad namang makapaglingkod sa bayan. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Apela naman ng KBP sa COMELEC ruling na yan ay patuloy pong pinaplansya. Kasama natin sa balita may report si Joyce Adra. Joyce, i-radyo mo.
Hindi pa matutuloy ngayong araw ang paghahain ng apela ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kaugnay ng COMELEC ruling sa airtime ng campaign ads ng mga kandidato ayon sa KBP o ayon kay KBP President Herman Basbanyo. May ilang inputs pa silang tinatapos sa kanilang motion for reconsideration. Gayunman tiniyak ni Basbanyo na kanilang ihahain ang apela sa COMELEC bago matapos ang linggong ito. Una nang umalma ang KBP sa ruling ng komisyon kung saan 120 minutes lamang ang airtime na ibinigay sa campaign ads sa telebisyon ng bawat kandidato habang 180 minutes naman sa radyo. Kasama mo sa COMELEC para sa DCXL 558. Joyce Adra, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sa Quezon City mga kasama, naghanap po ng reklamo sa Quezon City Police District Station 10 ang isang pulis na sinasabing sinuntok na isang motorista sa Kamuning Flyover kanina umaga. Sa interview ng DCXL kay Piotr Jobe Nairo Jr. na nakatalaga sa kidnapping group sa Campo Crame, bigla siyang sinuntok sa dibdib na hindi pinangalan ng suspect na magkabanggaan ang kanilang sinasakyang motor. Tapos sa insidente, agad na marurot pala yung lalaki sakay ng kanyang motorsiklong may plakang 5820-NI. Pinabulaanan din po ni Nairo ang naunang report na nagpaputok o nanutok siya ng baril at katunayan niya sa kabila ng pangyayari hindi siya nagpakilalang pulis. Hindi rin siya bumunot ng kanyang service firearm. Nagkabanggaan po kami ay bigla ko tinayo yung motor ko at bigla niya po ako sinuntok. Tinamaan mo ako sa dibdib. Hindi kayo nagpakilala ng pulis na sinuntok kayo? Hindi ako po nagpakilala. Hindi rin kayo pumunot ng baril? Oo, hindi pa ako nagpakilala ng pulis. Wala po akong attention sa kanya. Sabi ko, baba lang tayo, doon tayo sa Sinten. Sabi ko, doon tayo po mag-uusap. Sabi ko. Kasi po ay naabutan na ako ng mga pulis at dumaris ako dito sa Sinten. At saka siya naman po, hindi na-hold ng mga pulis. Tinurnover na ni Piotr Nairo sa motoridad ang kanyang armas para isalalim sa pagsusuri. Agad pinawin ni Barangay Katmon Chairman Mario Cruz ang pangamba ng mga residente kaugnay sa planong demolisyon ngayong araw sa nasabing lugar. Nilinaw sa DCXL ni Chairman Cruz na clearing operation lamang ang gagawin. Partikular na po sa mga sidewalk vendor na nakasagabal sa kalsada. Ang hakbang nito ng barangay ipinatupad din sa buong lungsod ng lokal na pamahalaan ng Malabon. Hindi po demolition, sir. Clearing operation lang po ng mga illegal vendors doon po sa along Governor Pascual. Actually, sir, hindi lang sa Katmon. Buong Malabon po yun. Dahil po doon sa mga rampant na nagtitinda po ng illegal sa mga kalsada. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Sa palakasan mga kasama, eto na. Magkakarap na sina number 1 seeded player Novak Djokovic ng Serbia at ang 4th seeded David Ferrer ng Spain sa semifinals ng Australian Open Men's Single Division. Ito po'y matapos sa kapwa manalo ang dalawa sa nilaban sa quarterfinals kung saan tinalo ni Djokovic si Tomas Berdych ng Czech Republic sa 3-1, 6-1, 4-6, 6-1, 6-4. Yung mamahilig po dyan ha. Naging dikita naman ang laban sa pagitan ng Ferrer at sa kabayan nito si Nicolas Almagro by 3-2. Sa kabilang panig ng quarterfinals, nagharap na ngayon sina Andy Murray ng UK at Jeremy Chardy ng France. Susundan ang laban sa pagitan na Roger Federer ng Switzerland at ni Joe Wilfred Tsonga ng France mamaya alas 4:30 ng hapon, oras sa bansang Pilipinas. DZXL Showbiz Balita. Ay, wala po si Loli. Miss Candy is here, back. Good afternoon, Papa Licious Body. Good afternoon sa inyo lahat, mga friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters. Uy, bago na ako mag-showbiz, I wanna say happy birthday sa aking tito Ninong Petronilo Cruz ng Merville, Parañaque. Multinational. Tama ba yun? Multinational Parañaque City na may multinational naman talaga. Multinational. Ano ba naman yun? Basta dyan sila sa Parañaque. Mayaman sila. Oo nga, mayaman sila. May-ari sila ng aluminum shop. Maraming salamat po at maligayang kaarawan sa iyo. Anong pinagkakabalahan mo na ngayon, Miss Candy? Ito naman. Wala naman. Nakadapa. Ba't nakadapa? Kasi marami rin nakakamiss sa'yo. Ay talaga. Hindi, napapakinggan naman nila ako every 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Pasok. Trabaho at iba pa. With Larry King and Miss Princess Castro. Right. Ayan na. Anong title nyo? Trabaho at iba pa. At mamaya pa abangan ninyo dahil meron kaming
pag-uusapan dahil ang aming, bukod sa trabaho, ang at iba pa namin mamayang gabi ay tungkol sa kalusugan at ang bida doon ay tungkol sa goiter. So, ang malupit pala doon yung kicker, yung at iba pa. Yung at iba pa, may something siya. Hindi lang puro mga trabaho. Dapat kahit pa paano, magtatrabaho ka, in-enjoy mo yung sarili mo, yung pinagtatrabahuhan mo, at saka maging aware ka sa pagtatrabahuhan mo, at saka ano yung tinatrabaho mo. Iba na yung tinatrabaho. Yan. Kailangan hindi lang basta kayod, kailangan na galaw-galaw para iwas panaw. Pasakyod naman minsan. Ha? Pasakyod-sakyod. Pasakyod-sakyod ng konti, ganyan. Happy trip, ganon. Eto na, may chika ako sa inyo ha. Dahil wala si Loli, ako muna upo sa kanyang trony. Namin ng aktor na si Patrick Garcia na magiging ama na naman siya. At meron na naman siyang panganay sa kanyang current non-showbiz girlfriend. Oh my gulay, panganay na naman. Say ni Patrick, hindi naman daw niya ito itinatago sa publiko. It's just that, alam mo na, hindi naman shalong palakwento sa kanyang private life. That's why. Excited na rin siyang sa kanyang new baby na lalabas na next month. Wow, congratulations. At kung anong gender yan, abangan na lang. Depende yan sa pagnguwa, di ba? Nalalaman yan kung lalaki o babae. Ganun ba yun? Pero itinanggi ni aktor na wala na daw siyang pakialam sa anak nila ni Jeneline Mercado. Sakit dahil naman. napapaulat na parang dead makilsa daw siya doon. Kasi meron naman daw laking nag-aalaga. Ay, hindi pwede yun Laki ng baby Oo Hindi daw, sa kadalanan kasi kaya medyo parang naglaylo siya kasi wala siyang anda o money, pera na ibibigay dun kay Jazz. Dahil nung mga nakaraang panahon wala pa siyang mga proyekto. Kaya ganun. Ang daddy medyo, alam mo na, wala pang pambigay ng pera sa'yo, anak. Kaya doon ka muna kay Papa Lucky. Ganun talaga. Buti na lang, laking-laki siya. Ay, nako talaga, Pati. Sige. Sana tumigil na yung panganay mo. Tumigil ka na dyan sa kakapanganay mo. Mahirap yan. Eman, happy listening Hindi, mahilig is Eman? Hindi, walang panganay yan. Panganay, pangalawa, tsaka bunso, at tsaka pang-apat. Welcome back daw, sabi ni Solong Anak. Thank you. Ay, thank you so much. Yan si Eman, pro life. Ito mo nag-iisang Kila, Miss Candy, Tatak, Thank you, John Mori. Salamat din. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Kasama si PB namin. Kala nyo sa inyo PB ko. Hi PB. Hello po, magandang hapon. Anong favorite song mo muna bago yung pagbati mo? Marami akong favorite. Isa lang daw. One particular song na paborito mo talaga. Wala kang isang paborito? Sa marami. Wala rin? Wala akong maisip. Isa lang. Mamay mo na sabihin pagkatapos mo. 1,000 years. Ha? 1,000 years. 1,000 years. Sige. Bakit po? Wala lang. Wala akong maitanong Ano na nangyari sa mga lalaking di naman ang panganganak? Ano nangyari? Para naman sa panghimagas natin. Ang sabi nila, hindi mo malalaman kung hindi mo mararanasan. Kaya naman 2 male TV host sa Amsterdam, Netherlands ang sinubukan kung gaano kasakit ang panganganak ng isang babae. Sa tulong ng isang obstetrician na si Dr. Leona, ginamitan sila ng electro-stimulation device para maramdaman ni Dennis Storm at Valerio Zeno ang pakiramdam ng nagle-labor. Ba? Kakaiba to. Pinakuloyin siya nila? Hindi lang. Oo, sige. 4 na electrodes ang kinabit sa kanilang puson sa loob ng 2 oras at halos hindi magkamayaw sa sakit ng tiyan ang dalawa. Napatanong tuloy ang TV host na si Dennis kung bibigyan niya pa ng baby ang kanyang misis, lalo na't naramdaman na niya ang feeling ng isang nanganganak. Parang nanganak na talaga. Ikaw, Kuya Buddy, gusto mo bang maranasan yan? Ayoko. Iiwan mo na lang sa asawa mo. Yung para sa inyo na lang. Masyado na kaming pakailamero pag pati panganganak ninyo. At yan po ang panghimagas natin kan DZXL Sinwon Chongsin Washer Phoebe Tatak RMN. At kasama nyo po sa DZXL News Center, ako po si Phoebe Tatak RMN. Bad news, Phoebe. Wala dito sa listahan namin yung paborito mong kanta. Better luck next time, Thank you. Meron pala akong isang favorite. Ano? Laging piniplay ni Kuya Rod. Yung
O butchikik. Butchikik. Paborito butchikik ha. Ayos ka ha. Pag butchikik, ipi-play na lang ni hindi ako na para mabilis. Salamat po na marami, PV. Paano mga kasama pananghaliang masarap? Dire-diretso mga balita naglalagab-laban niyo po napahinggan sa DCXL 558 ngayong pong tanghali ng Miyerkules na tayo 23 na Enero 2013. Kala po ni Weng de la Peña, kasama niyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay! Ako si Buddy Oberas, Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!